Yalis kayo to. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po yung araw na kung saan sinasabi ng mga Iglesia Katolika ay araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung napapansin po ninyo mga kaibigan, ang buong mundo ngayon halos ay nagdiriwang po ng kapanganakan di umano ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat sa Biblia mga kaibigan ay wala pong sinasabi na kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ang pinagtatakaan ko lang, bakit sila naniniwala na December 25? Pero alam nyo kung sino po yung nagsabi. Alam nyo sa history kasi iba-iba eh. Kaya tama lamang po yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo o ng Biblia, mga kababayan, dito po sa unang Juan Kapitulo 5 sa versikulo 9, ganito po ang sinasabi ng sumulat ng talata. Kung tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao o yung mga kasaysayan, ay lalong dakila ang patutuo ng Diyos, sapagkat ito ang patutuo ng Diyos na siya'y nagpapatutuo tungkol sa kanyang anak. Kung ano po talaga yung katotohanan, kung tayo ay naniniwala sa mga patutuo ng tao na magkakaiba naman, iba-iba naman, sa history, iba-iba eh. Magkakalaban eh. Pero, ang Biblia, dun po tayo magbatay, hindi sa history, hindi sa kasaysayan. Kung kasaysayan yan ng Biblia, tulad ng kasaysayan ng mga ninuno natin, sila Abraham, si Job, si etc., pwede mong ibatay. Pero kung kasaysayan ng history, dyan po sa internet, malilito ka. Kaya kung tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao, mas lalong dakila ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak, mga kababayan. Kasi, alam nyo, yung ipinagdidiwang po ng Iglesia Katolika ngayon na kapanganakan di umano ng ating Panginoong Hesukristo, yan ay hindi po sinabi sa Biblia, pero sinabi yan ng isa sa mga ninuno o mga pare ng Iglesia Katolika. Ayon sa internet, tinanong ko kung kailan nag-umpisa yung pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sagot po ng internet o si Google, sabi niya, ang unang pagdiriwang ng kapanganakan ni Hesukristo ay nagmula sa mga Kristiyanong obispo. Tandaan nyo hindi po sa Biblia, kundi nagmula sa unang Kristiyanong obispo. Ewan ko kung sinong Kristiyano ito. Kasi sa Biblia po, yung mga Kristiyano nung araw, panahon ng mga apostol, wala naman po silang ipinagdidiwang na kapanganakan ni Kristo. Pero dito, obispo noong ikalawang siglo, ayon sa mga tala, si Theophilus ng Cesarea ang nagsabi, so hindi Biblia, na si Jesus ay isinilang noong Disyembre 25, noong mga 171, 183 AD. Kasunod nito, si Hippolytus, so dalawa sila na nagdeklara, no? Isang Kristiyanong mananalaysay o historiador, nang sumunod na nagpahayag noong 220 AD na si Jesus ay ipinanganak noong Disyembre 25. So yan ay sinabi ng tao, patutuo yan ng tao. At hindi yan patutuo ng Biblia. Bakit? Kasi sa Biblia, walang petsa, walang buwan kung kailan ipinanganak ng ating Panginoong Hesukristo, mga kaibigan at mga kababayan. Pero sa ibang banda ng kasaysayan, mga kaibigan, o sa internet, tinanong ko ulit, merong sinabi ulit ng
Google at sinabi niya, ang unang pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesucristo ay hindi malinaw ng petsa, ang petsa. Ngunit may teorya ang mga historiador. So meron pong teorya ng mga historiador. Ano yung teorya nila? Noong ika-2 siglo, ang mga unang Kristiyano sa Efeso, Turkiya ngayon, ay nagdiriwang ng kapanganakan ni Jesucristo noong Enero 6. So doon banda sa Efeso na ngayon ay Turkey o parte din ito ng Italia, no? Mga kaibigan, pinagdidiwang nila yung kapanganakan ni Jesucristo ng Enero 6. So ano ba talaga totoo? Noong ikatlong siglo, ang mga Kristiyano sa Alejandria, Ehipto, ay nagdiriwang ng kapanganakan ni Jesucristo noong Marso 28. O iba naman ito. Noong ika-4 na siglo, sabi dito, ang mga Kristiyano sa Roma ay nagdiriwang ng kapanganakan ni Jesucristo sa noong Disyembre 25. So nagsimula yung pagdiriwang ng December 25 doon sa Roma noong December 25. Yan ang nakalagay sa yung sinabi ni Google nung tinanong natin. Meron pa, dagdag pa niya, pagtanggap ng Disyembre 25, sabi niya 360 AD, ang Emperor Constantino, unang Kristiyanong emperor sa Roma, ay nagdeklara ng December 25 bilang opisyal na petsa ng kapanganakan ni Jesucristo. Ito yung pinamamalian ni Wendell Talibong na kung saan mali daw si Kuya Kim sa kanyang research na hindi daw December 25 ang kapanganakan ni Jesucristo dahil hindi daw totoo na sa December 25 ay may isno doon sa Israel o Bethlehem. So hindi naniniwala sa sinabi ni Brother Wendell, hindi siya naniniwala sa trivia ni Kuya Kim. Pero kung maliman si Kuya Kim na hindi talaga naipanganak si Kristo ng Disyembre 25 dahil yan ay pinangungunahan lamang po ni Emperador Constantine noong 336 AD, hindi si Kuya Kim ang nagkamali doon, Brother Wendell, kundi yung nagtala sa kasaysayan. Lahat naman yan mga nasa kasaysayan, magkakaiba O tulad nito, hindi, walang petsa ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, pero may tsurya. O ito naman, tsurya lang naman. Pero ayon sa isa sa aking nakita, ay idineklara ni Theophilus na talaga December 25, pati ni Hippolytus, no? Sinabi niya December 25. At ang mga obispo naman, yun ang kanilang ipinagdiriwang. At ang nanguna dyan, ayon sa nabasa ko rin, kung mali ako, Brother Wendell, para sa iyo, yung nagtala ang mali. Si Emperador Constantine, dahil siya yung nangunguna sa Kristyanismo ng Iglesia Katolika, pero hindi siya yung nangunguna siya lang yung emperador na nagdeklara na convert bilang Kristiyano, no? Pero meron na noon ng mga Katoliko, pero hindi pa Katoliko noon. Ewan ko kung anong pangalan. Pero ayon sa mga ibang kasaysayan ay paganismo daw Okay. So si Constantino, Emperador Constantine, siya yung nanguna na nagdeklara noong December 25 bilang opisyal na petsa ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Noong 377 AD,
ang Konseho ng Roma ay nagpasya, yan, na gawing opisyal ang Disyembre 25 bilang petsa ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. So ang obispo, nagpasya po sila. Ibig sabihin, hindi sigurado. Hindi po nila pinapatunayan na December 25, kundi napagpasya lamang po nila, napag-uusapan lamang po nila na gawin natin December 25. Ganon yung ibang tala sa history. Pero yung iba naman, si Hippolytus at saka si Theophilos, nagdeklara talaga December 25. Ngayon, alin ang totoo dito, Brother Wendell? Sa ika-4 na siglo, ang December 25 naging opisyal na petsa na kapanganakan ni Jesucristo sa buong Europa. Yan yung naideklara. Pero nung una, January 6. Meron pa March 28. Ngayon binago, idineklara nung pinahunahan ni Emperador Constantine sa December 25, naging opisyal na December 25 ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga tala na yan, Brother Wendell, sino ang tama? Para sa iyo naman, mali si Kuya Kim at ikaw ang totoo. At ang patunay mo naman, Brother Wendell, na si Kristo ay napanganak sa December 25 ay dahil sa Bethlehem, sa Pasko o sa December 25, walang isno. So yun yung patunay mo. Dahil walang isno ngayon sa Jerusalem at sa Bethlehem kung saan ipinanganak ang Panginoong Jesucristo, dahil walang isno, totoo na, December 25 na. Yun ba yung katwiran mo, Brother Wendell? Ang layo naman. Kaya tama yung sinabi ng Biblia, kung tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ay mas lalong dakila at totoo ang patotoo ng Diyos. Sa Biblia, walang sinabing eksaktong araw ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Pero meron po tayong maaaring matiyak na kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo kung atin pong alamin sa kasaysayan ng Biblia, hindi kasaysayan ng Google, kundi kasaysayan ng Biblia, ay makikita natin, kung ibabase natin yung kapanganakan ni Juan Bautista na sinabi ng anghel, ay makikita natin na ang Panginoong Jesucristo sa kalendaryo po natin na ipanganak maaaring September, last week of September at first week of October. Nasa isang video ko na yan, yung paliwanag dyan ng ating kapatid Nelly, mga kaibigan. No? So dito makikita natin, hindi po dapat patunay yung patunay mo, Brother Wendell, dahil nag-video po ni Brother Joban doon sa Israel at wala namang isno. Kailan lang yan kaibigan Wendell, kailan lang yan? Yung video na yan, 20th century, na ipanganak ang Panginoong Jesucristo unang siglo. O kita mo? Matagal na ang Panginoong Jesucristo na ipanganak. Wala pa tayo noon. Hindi natin alam, baka sa araw na yan, na kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, ay malay natin, baka naman talagang may isno noon. Kasi ang panahon natin, nagbago naman ang temperatura May tinatawag nga silang climate change, kapatid na Wendell. Yung pinapakita mong video na 20th century. Napakalayo ang gap, 2,000 mahigit na taon. Malay natin, nung panahon na yon ay talaga naman may isno. Kahit wala pang isno man, kahit man walang isno nung panahon na yan, Disyembre 25, kapanganakan ng Panginoong Jesucristo kamo, mali pa rin. Kung wala mang isno nung panahon na yon, mali pa rin. Bakit? Hindi naman sinabi sa Biblia Hindi sinabi sa Biblia na December 25, tao lang ang nagsabi. Kasaysayan po ninyo. Kung i-research mo naman sa kasaysayan,
Iba-iba ang sinasabi sa Google. Saan ka maniniwala dyan? Kayo, paniniwalaan natin? Paano yung iba? O hindi sila tama, kayo na lang lagi tama. Ay naku po, hindi po, bias po ang ganyan. Ang dapat nating paniwalaan, kung tinatanggap natin, sabi ng Biblia, ang patotoo ng tao, mas lalong dakila at totoo ang patotoo ng Diyos. Ang Diyos hindi po naglagay ng eksaktong araw at petsa. Ba't nyo problemahin yon? Ba't nyo kasi sineselebrate yan? Hindi naman inutos. Bakit yung hindi inutos yan ang sinusunod po ninyo? Ba't yung inutos, yun po yung kinokontra ninyo? Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan at huwag mo silang luluhuran. Ba't yun ay hindi nyo, ay naku po mga kaibigan, mga babayan, buksan nyo lamang po yung, kaisipan natin. Ito, hayaan mo na yung mga taga punto por punto kasi wala silang awa sa kanilang sinasabing miyembro nila. Wala Kasi kung talagang mahal mo sila, sabihin mo yung tapat dapat tapat ka sa pagsasalita mo sa katotohanan tungkol sa kaligtasan. Kasi ang kaligtasan, hindi makukuha yan sa nobena. Kasi yung nobena, ang ibig sabihin, ipinagdadasal nila yung patay na nasa purgatorio para malinisan ang kanyang kasalanan. Walang ganon sa Biblia. Dahil ang kasalanan po ay mapapatawad sa pamamagitan ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran ng tao, yung tao na may sala. Hindi pwede na ikaw ay hingian mo ng kapatawaran o ikaw mismo magpatawad doon sa kasalanan ng tao para maligtas. Hindi po. Ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng pananampalataya na kung saan ang pananampalataya ay manggagaling sa pakikinig kay Kristo. Yung patay, kung hindi man yan nakinig nung siya'y buhay at namatay, nadala doon sa bilangguan o sa Hades, tawag ng Biblia, purgatorio, tawag ng Katoliko, o sabihin natin sa purgatorio. Pero hindi na pwede maligtas kasi ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. At yan ay makukuha mo yung pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig. Pero ang ginagawa po ng mga kaibigan natin, kapag may namatay, magnobena po sila ng 9 na araw, and then siguro malilinis na kasi tanungin mo naman kung yung 9 days na panalangin nila ay maliligtas na ba yung tao? Wala naman silang masabi kundi siguro maliligtas na. So ibig sabihin hindi po sila tiyak. Kayong mga namatayan naman, bago po kayo magpanobena, parang awa nyo, tanungin nyo sa kanila gaano katotoo yung nobena na kapag ikaw ay nagpanobena, yung kapamilya mo, gaano katotoo na yan ay pumunta na sa langit. Ipagtanong po ninyo, para mapatunayan. Tignan ninyo, ito, tiyak na tiyak ko, mga kaibigan at mga kapatid. Tanungin nyo sa mga katikista na nagnonobena. Tanungin nyo sa kanila kung yung kanilang ginagawa ay tiyak ba na yung anak ko kapag pinagdasal po ninyo ng 9 days ay mapupunta na sa langit. Ang sagot niyan, siguro. Siguro mapunta na yan ang sinabi ng katikista. Yan ang sinabi sa katikism. So, yun siguro ang sagot nila. Hindi sila tiyak. Kasi walang patunay.
Paano mo nalaman na kapag ipinagdasal mo ng 9 days, 9 days 9 days lang, kapag ipinagdasal mo ng 9 days, malinisan na. Ang problema dyan, pagka dumating naman yung 1 taon, ipagdasal mo naman ulit. Walang hiya naman itong namatay, pabalik-balik sa impyerno kung kailan mo ipagdasal para mapunta sa langit. Nasa langit na nga, pabalik-balik sa impyerno. Wala, ano ba naman ito, mga kaibigan? Paano nyo masigurado na kapag ipinagdasal mo ng 9 days, nasa langit na? O mapupunta na sa langit? O ready na siya? Kasi sabi nila, kapag nalinisan na daw, ready na siya mapunta sa langit. O sige, sabihin natin, naka-ready na siya. Kapag nadasalan na po ng 9 days, ready na siya, mapunta na sa langit. O kung ready na siya, paano mo nalaman? Dahil ba sa 9 days? Dahil ba sa 9 days na pagdarasal mo sa kanila? Sigurado ka na? Walang ginagawa yung tao. Naging masama nung nandun nabubuhay. Tapos ipinagdasal mo lang ng 9 days, binayaran mo ng ilang pera yan, nandun na sa langit. Ang tindi nyo, mga kaibigan, mga kababayan. Napakatinding kasinungalingan yan. Bakit? Kasi mga kapatid, ang kaligtasan, parang awan nyo na, basahin nyo yung Biblia, Efeso 2:8 hanggang 9. Hindi sa pamamagitan ng gawa ng tao, maligtas ang tao, kundi sa biyaya tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano ka magkaroon ng pananampalataya? Sa pakikinig sa salita ng Diyos. Roma 10:17. Kung makinig ka at sumampalataya ka, tanggapin mo, sumunod ka sa iyong nabasa, magiging anak ka ng Diyos, maliligtas ka. Pero yung walang hiyang gumawa ng kasalanan, namatay dahil mahal mo, ipinagdasal mo, 9 days. Pagkatapos ng 9 days, ready na siya, papunta sa langit. Anong logic nun? Anong, alam nyo, mga kaibigan, tapos, pag nandun na sa langit, kung sakali, pag dumating yung 1 taon, yun, ipagdasal ulit, magwiwisik ulit, wisik-wisik. Ang nakakatawa pa akong nakita, mga kaibigan, dyan sa internet, yung sa Facebook, ay yung ginagawa ng mga pare. Ito, hindi ko naman sinasabing masama, pero wala naman ito sa Biblia Walang itinuturo sa Biblia na ganito. Yung ginagawa ng pare na yan, na kung saan yung holy water, isang timba, no? Dami. Yung ginagawa niyang pagwisik, kakaiba na yan. Ewan ko kung anong tawag nila dyan. Kapatid na Miguelito, anong tawag niyo dyan? Winiwisik yung holy water sa mga tao. Sinasaboy. Kakaibang pagwisik yan, kaibigan Miguelito, no? Yan ba ay nasa Biblia? Kung sa bagay, gawa naman, practice naman yan ng Iglesia Katolika Pero yung mga tinatamaan naman ng tubig, tuwang-tuwa, mga kaibigan. Dahil hindi po sila nagbabasa, hindi po nila alam ang laman ng Biblia. Kaya kung ano na lamang po yung ritual na ginagawa po nila, tiwalang-tiwala na sila. Kahit wala na sa Biblia, naniniwala na sila. Lahat ng mga ito, mga kaibigan, kung bakit ko pinapahayag ito, ito yung gawin nating step. Kahit wag nyo akong paniwalaan, no? Wag man kayong maniwala, pero sana man lang magkaroon kayo ng step para patunayan, totoo kaya itong pinagsasabi nito? O di magbasa ka sa Biblia,
Kung history ka naniniwala, ang history mga kaibigan, maraming kasinungalingan yan. Ang pagbatayan mo ay history, ang dami. Mag-research ka. Magkakaiba-iba. Yung mga sinasabi, sinasagot. Dahil napakaraming historiador. Kanya-kanyang pakulo yan para sumikat Pero hindi po tayo magbatay sa history. Mas maganda pa, maniwala ka sa mga scientifico Mas maganda pa, maniwala ka sa mga scientifico Kasi, karamihan sa mga scientists, mga kababayan, ay hindi po nila idinedeklara kung hindi po nila napapatunayan pero kung yung mga istorya, nako, mga kapatid, maraming kasinungalingan dyan. Tulad na lamang po yung kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, magkakaibang sagot Ibig sabihin, wala kang dapat paniwalaan dyan. Dapat maniwala ka sa nakalagay sa Biblia. Maniwala ka sa nakalagay sa Biblia, hindi sa istorya. Yung patunay ni Brother Wendell na dahil nag-video po ni Brother Jovan doon po sa Jerusalem, diyan po sa Israel, na wala naman daw snow, kaya totoo na naipanganak si Kristo sa December 25. Ewan ko, bakit sila naniniwala sa mga tao? Sa Biblia nga, walang sinabi. So, bahala na po kayo mga kaibigan, mga kababayan, magsuri. Magsuri po kayo. Malapit na po ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo para kunin ang kanyang ililigtas. Sana po ay magsuri po tayo. Gawin nyo po itong hakbang, mga kababayan. Gawin nyo po itong hakbang para magsuri po ng katotohanan. So hanggang sa susunod po muli dito sa ating programang Expose the Truth. Nawa po ay mag-subscribe po kayo mga kaibigan kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe.